Sa Setyembre, Weng, Yes. i-turn over na ang operasyon, tama ba? Maintenance, so NAIA operations, pati maintenance turnover Private sa private concessionaire. No? Oo. Sa September po ito, mga kapuso. Nasa linya po natin si Attorney Chris Bendijo, tagapagsalita ng MIAA. Attorney Chris, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning. Sir Joel, Ma'am Weng, good morning po. Kamusta ang paghahanda po ninyo? I-turn over na po natin. Kailan ba? September 1 na kasi bukas. Oo. Bukas ba o nung isang hindi, Sa isang araw pa. Sa isang araw, Sunday. September 1. September 1. Ano ba? Pinaghahandaan na ho ba natin itong turnover na ito ng mga pasilidad at yung mismong pagpapatakbo ng NAIA po natin? Tama po kayo, sir. Pinaghahandaan na po natin ito, no? Marami po tayong mga activities na ginagawa para sa paghahandang ito. At ang tentative date so far po no ay September 14 ang ating turnover. September 14. Okay. Ito na yung start, ito na yung privatization po ng NAIA operations na tinatawag natin. This will be the start po no of the public-private partnership with NNIC. At yun lang pong aspeto ng operations and maintenance ang ating tino-turn over sa ating private concessionaire. Ano Ito po pong yung ibig new NAIA. Oo. Ito po yung new NAIA Infra Corporation. Ano pong ibig sabihin ng operations and maintenance? Ano po nakapaloob doon na makikita natin pagbabago sa magiging operasyon ng mga paliparan natin? As a rule of thumb po, no, lahat po ng tinatawag nating pasok sa project land po. No, so yung perimeter fence ng ating mga terminal, ng ating paliparan, lahat po ng pasilidad sa loob nito ay kanila pong i-operate at i-maintain. Ang atin pong medium po dito, no, ito po yung tinatawag nating rehabilitate, operate, expand, transfer framework. No? So operations and maintenance po ay magsa-start po. No? Ito-turn over po natin ang lahat ng patungkol sa operations and maintenance sa mga pasilidad sa loob ng project land na ito sa atin pong private concession. Ano bang aasahan natin on September 14? At pagka na-i-transfer na po natin, yung na-i-turn over na po natin yon, yung operasyon po ng NAIA dito sa private concessionaire na ito, magiginhawahan ba yung ating mga pasahero? Well, sir, doon po sa concession agreement, no, makikita po doon yung tinatawag nating key performance indicators. Halimbawa na lang po no, sa flight movement, no, from ating average ngayon na 38 to 40, dapat po maitaas ito to 48. No. Yung pong ating kapasidad sa ating terminal ay dapat po umabot po yata, kung di ako nagkakamali, ng mga 60 million po no, in terms of yung passenger capacity ng ating terminal. So, lahat po ng mga infrastruktura, i-improve po ng ating private concessionaire. Halimbawa din po, no, I think makikita nyo naman, no, nag-umpisa na po yung early work sa ating Terminal 3. Meron na po doon yung OFW Lounge na mula po talaga sa ating NNIC. Magkakaroon din po sila ng sarili nilang immigration lane, no, tsaka final security check na lane. Pati na rin po yung mga tinatawag natin na persons with remote mobility, no. So ating mga senior citizens, yung ating pong mga PWD, yung ating pong mga biyahero no, na may kasamang mga bata, magkakaroon po sila ng sariling lane. At nang sa ganun din po, yung pong mga dating immigration lanes natin ay ma-allocate pa po natin sa mga regular passengers. So yun pa lang po, no, maiksi na po yung queuing dapat ang magiging epekto po noon. Okay. Doon po sa lahat ng operasyon ng NAIA na merong aspeto ng paniningil, yun po ba ay mananatili sa gobyerno o sa private concessionaire na? Tanong ko na rin, Weng, meron bang dagdag na terminal fee? Oo. Magtataas ba ng singil? Kaya ako tinanong yung Joy. Kasi kung halimbawa aayusin natin yung sistema, tapos siyempre pati yung paniningil, baka po merong corresponding taas ng singil. Opo. Patungkol po sa mga fees, meron pong dalawang klasifikasyon no, na binabanggit ang ating concession agreement. Ito po yung regulated fees at saka non-regulated. Kapag regulated po ito po yung mga sinasabi natin na essential no, at very necessary for payment ng ating mga airline, ng ating mga pasahero. Ang regulation po nito ay mananatili po sa gobyerno, no, mananatili po sa MIA. At yun naman pong non-regulated, ito po yung mga fees na hindi kinakailangan talagang bayaran ng ating mga airline, ng ating mga pasahero. Ito po naman ay magiging subject po ng control ng ating private concessionaire. Doon naman po sa tanong natin patungkol sa passenger service charges, no? Meron po tayong ina-anticipate na increase nito, but ito pong effectivity ng increase nito ay
anniversary date po no ng ating O&M start date. So ito po ay tinatansya po natin September of 2025 pa po. But within that period po, marami na po tayo siguro ma-expect at mararamdamang improvement. Okay, makakaasa po ba ang taong bayan na hindi na mauulit yung pagpalpak ng air conditioning unit, magluluwag na ba at magiging masarap na bang tambayan ang inyong lounge para po sa mga pasahero? Not necessarily, hindi lang yung sa OFW. Sorry yung mga OFW natin kasi we care for them at merong specific na task. May OFW lounge dyan, oo. Pero para po doon sa mga regular ibang passengers, ng pasahero. Actually, gusto ko na rin maduktong ito. Minsan nakapag-usap kami ni Attorney Chris, sinasabi niya, ang problema kasi sa atin yung procurement. Sa totoo lang, Weng, papalpak ang aircon, magre-request ka na bumili ng pyesa, ang tagal ng proseso. Nasasakripisyo yung kaawa-awa mga pasahero. So yung ganong concern ba, pag na-privatize Masosolusyonan na yung ba yan? operations and maintenance natin, matatanggal yung ganong problema, Attorney Chris? Sige po, isa-isahin ko po yung mga tanong natin. No? Una po, yung pong patungkol sa aircon, sa atin pong concession agreement, ang operations and maintenance hanggang sa huling segundo po, no, bago po ang O&M start date, ay mananatili po sa MIA. No? So yung po nangyaring troubleshooting nung nakaraan, ay amin pa rin pong itong responsibilidad at amin naman pong nagampanan within the day po, no, nung Friday, no, nung start ng long weekend. So patuloy po natin ginagawa. Hindi po tayo huminto at umasa na lang sa transfer po, no. Patungkol naman po sa, kaya po, siguro po kung maimbitahan ko kayo sa Terminal 3 ngayon, dati po ang target lang po natin doon ay 23 degrees para po maging komportable. Just this morning, I received a report, no, yung ating thermal reading, nag-average na po tayo ng 22 at 21. Wow. At kagabi po, nandun po ako, kapansin-pansin na rin po, no, marami na po tayong pasaherong nagda-jacket. Ito naman po, patuloy po natin patuloy din po natin itong babantayan. Ganun pa man, meron pa rin pong mga component ng ating cooling system na atin pong irerekomenda sa NNIC na dapat pong palitan na dahil may kainaran na rin po. Doon naman po sa tanong ninyo tungkol sa procurement, I think that would be one of the biggest advantages of the private sector, no, dito po sa ating magiging arrangement with NNIC. Dahil nga po, hindi naman po sa kagustuhan ng procurement law na magkaroon ng delay, no, but we have to comply with timelines na nakapaloob sa ating procurement laws under RA 9184. Kung kaya po yung sinasabi ni Sir Joel, kapag po tayo ay bibili ng spare parts, no, or pyesa, ang hindi po intention na epekto nitong procurement law, tumatagal po yung ating pag-repair at pag-maintain ng ating operation, ng ating mga facility. So with the private sector taking over the operations and maintenance, kung may masira po kinabukasan or that day mismo, pwede na po silang bumili dahil hindi po sila bound ng procurement law. Okay, so dahil having said that, Attorney Chris, Joel, ini-expect na rin po namin na hindi na mangyayari yung nangyari dati na tumirik ang mga paliparan natin kasi nag-backdown yung power supply, di ba? Wala na yun. Wala na yun, Attorney Chris. Yung mga nangyari ng January 1 at saka Chinese New Year. Ang masasabi ko po, no, marami po tayong improvements na aasahan. And of course, para po maikabit, no, itong mga improvements na ito, baka po magkaroon pa rin tayo ng kaunting mga disruption. But ultimately po, in the long run, lahat naman po ng investment na ipapasok ng ating private concessionaire, ang intention po talaga ay wala na po talaga disruption sa operation. We have to understand also how complex this is, no? Dahil hindi po tayo nag-uumpisa from ground, no? Kumbaga po, we are renovating an active airport, no? So, ito pong mga activities na gagawin natin to improve, to rehabilitate, we'll try as best as we can, no, na wala po talagang disruption of operations. But of course, dahil nga po medyo substantial din yung magiging overhaul ng ating airport, magkakaroon pa rin po ng mangilan-ngilang instances na baka po mayroong kaunting disruption para po ma-introduce na natin yung mga improvements. Magbabago bang itsura ng NAIA natin? Aesthetic, no? Mag-expand ba? Lalawak ba? Ano bang inaasahan natin sa privatization? Actually, sir, if we will look at the concession agreement, no, kasama din po sa obligasyon ng ating private concessionaire ang beautification, pareho po ng loob at labas ng ating paliparan. So doon pa lang po makikita na po natin na dapat po mapaganda ang ating terminal, no. Kung tayo po ay dadalaw sa Terminal 3, kung halimbawa po, no, ng magiging improvement, yung pong ating OFW lounge, makikita naman po natin kung gaano ito kaganda, no? So we're hoping na ito po ay halimbawa ng mga magiging improvement, no, at beautification ng ating terminal.
doon naman po sa paglawak, ayoko naman po silang pangunahan, no, but I heard, no, at in-announce naman po ni Mr. Ang na ang intention po niya ay mag-create ng connection from Terminals 1, 2 hanggang doon po sa location ng Philippine Village, no. So magkakaroon po ng additional at panibagong terminal dito, magkakaroon din po ng additional parking para sa ating mga aircraft. So lahat po ito, no, ay magiging pagpapaganda at pagpapaganda rin po ng experience ng ating mga pasahero sa ating paliparan. Yung mga kainan dyan, mga concessionaire din yun, di ba, Attorney Chris? Madadagdagan yan, malamang. At saka, Madadagdagan. mahal din yung kanilang mga pagkain at saka tubig doon, Joel, pati kape. Presyong airport. Correct. Pag presyong airport daw, Attorney Chris, mamumulubi kayo bago ka umalis. Pero natural yung kasi nasa loob yan, wala kang choice. Pero pati yun, yung serbisyo nila, pati yung pagbabayad mo, normally they don't accept cash. Gusto cards lang. Yung mga ganong klase ng inconvenience, maaalis din po ba yun? Okay po. Doon po sa patungkol sa concessions natin, ang pwede ko rin pong banggitin, no, ang isa po sa mga plano po, no, ng NNIC ay magkaroon po ng parang magandang regional representation ng mga pagkain sa bawat region ng Pilipinas. Yun po yung kanilang intensyon para po ma-highlight, no, kung halimbawa po delicacy sa Cebu, delicacy sa kung ano pa mang probinsya, yun po yung kanilang intensyon para po magkaroon ng magandang zoning ang ating food concession. Patungkol naman po sa sa mga modes of payment, I think that's something that we can discuss with the concessionaire, but yun din naman po talaga ang ang nagiging trend, parang nagiging cashless transactions. But of course, we have to understand na talaga naman pong minsan may mga pagkakataon na talagang either mahina rin po yung signal, no, hindi rin po tayo makapag-access sa ating mga electronic payments. And that's something that we can discuss po with ating private concessionaire. O isa, huling hirit na lang ako, Jo. Attorney, yung maayos ba ng privatization yung problema sa taxi, mga kolorum na tumatakbo dyan sa airport, at saka yung kakulangan na supply ng taxi, at saka mga TNVS halimbawa, o kahit pa airport o regular taxi, lalo na pag seasonal, di ba, Jo? Pag Pasko, pag Holy Week, yung mga ganong panahon, Attorney Chris. Plus, yung merong nang iisa pa nananamantala ng mga taxi drivers sa loob. Minsan natatakot tuloy bumalik yung mga turista eh. Totoo Dahil yan. naisahan sila eh, no? Whether meron po nitong PPP, no, or wala po, no, dito po kasi sa magiging arrangement natin, mariretain po sa MIA ang ating airport police, no? So hindi po malilipat sa private concessionaire, naka-carve out po ang ating airport police. At ito naman pong mga programa ng ating AGM for Security and Emergency Services, no. Meron po tayong mga hindi ko na lang po siguro muna i-announce, but meron po tayong mga nakahanda at ikakasang mga programa para po masampulan itong mga mapang-abusong taxi at mga kolorum na ito. In fact po, I think 2 weeks ago meron na po tayong nasampulan, no, na meron pong nangungotong dyan sa Terminal 1, no, na-entrap na po ito ng CIDG. At ito po ay tuloy-tuloy po natin gagawin dahil talaga pong nakakahiya na ang unang experience ng ating mga turista sa Pilipinas ay ganitong mga klaseng taxi driver or kolorum na sinasamantala po, no, yung kanilang ito nga po yung kawalan po ng rides, no. But on top of that also, meron po tayo ding mga wini-welcome na mga panibagong players at nang sa ganun po sa kompetensya ay mapa-improve naman din po natin yung mga choices ng ating passengers patungkol naman sa kanilang transport. Okay. Magkano nga po ang halaga nitong concession na ito, private concession agreement na ito? I'm sorry po, ma'am. Magkano nga po yung halaga ng concession agreement? The intended investment po is 170 billion po. Yan ang i-invest ng private concessionaire para maayos po ang paliparan natin sa NAIA. That's correct po. At gaano katagal po kontrata? The contract po, ang initial period po nito ay for 15 years. At kung kanila pong natutugunan ang key performance indicators nila, subject na rin po sa ating magiging panibagong role, no, as regulator, pwede po itong ma-extend ng additional 10 po. Okay. Alright. Yun ang Baka guminhawa na. Kasi actually, Weng, yung Sana. pagpaparami natin ng airport, ang isa sa mga paraan para ma-decongest natin ang NAIA, no? Kasi parang itong NAIA area natin, di ba, Attorney Chris, wala nang pwedeng lugar na palawakin mo pa yung operation niya. Yan na yan eh, di katabi ba? niya bahay na, mga bahay na residential areas informal na yan, settlers pa yata yung iba, Attorney. Tama po kayo. Ang atin pong airport, no, ito pong ating 4 na terminal ay nag-share lang po talaga technically sa isang runway, no.
At makikita naman din po natin ang mga surrounding properties po nito ay talagang fully occupied na, may residential, may commercial areas. Ideally po kasi talaga sana, no, meron pa po tayong isa pang runway, no, na parallel sa ating existing. At nang sa ganon, kung meron po tayong mga construction at maintenance work sa isang runway, meron po tayong isang runway na pwede pang gamitin. But for the longest time, we've been operating under the system. So kapag meron po tayong mga nire-repair sa ating runway, kumbaga po nagkakaroon tayo ng closure, no, sa wee hours of the morning para po makumpuni ang ating runway. But having said that po, no, ito naman pong improvements na magagawa ng ating NNIC, no, ito po pagtaas pa lang po ng flight movements to 48, no, pag-increase po ng ating mga parking areas for ating aircraft. And yung dalawa pong pinaka-importanting improvement po, no, ito po yung ating passenger boarding bridges, pati po yung ating visual docking system. Ito naman po ay makakatulong, makabawas sa mga delay sa ating mga airport. Pati na rin po yung, kung naranasan nyo po, no, yung nakalanding na kayo ng eroplano, pero hindi kayo makababa sa eroplano dahil may lightning alert po, yun po ay matutugunan ng mga improvements ng NAIA, ng NNIC, dahil po magiging automated na po yung pagpaparking ng mga eroplano. At nang sa ganon, kahit po may lighting, nakaka-disembark na po kayo. So wala na po yung mga ganong klaseng inconveniences dahil po dito sa private concession na mangyayari po. Alright. Good luck. Attorney Chris, salamat sa oras. Thank you. Thank you. Mag-ingat ka. Thank you very much for the opportunity. Magandang umaga po. Si Attorney Salamat Chris po. Bendio, tagapagsalita ng MIAA, mga kapuso. Very